Tila ang sarap sa tenga mapakinggan kapag ang isang boksingerong Pinoy ang nabibigyan ng spotlight sa pandaigdigang tagisan. Nagbunga na ang maraming taong paghihirap ni Magsayo sa larong iginugol niya ang kanyang buhay. Alam ng mga boksingero yan na isang paa ang nasa hukay kapag sasalang sa ibabaw ng lona. That is as good a performance as anybody has had in the world of boxing this year. Absolutely spectacular. Paano na lang kaya kung ang makaharap niya ay isa sa mga kinatatakutang knockout artist ngayon? Finish him! Tagasupil ng mga pausbong pa lang na superstar na umaaligid sa kanyang dibisyon. Yeah, but who? Some bad motherfuckers, yeah, some killers. Kayang bumaba at umakyat ng dibisyon kapag may nakita siyang pupuntiryahin at big money ang hatid. Alias pa lang na tank, abay talagang solid ang mga patama. Yung tipong grabe ang pinsala dahil tulog agad. Fatality. Ang tanong, may palag kaya ang ating kababayan kung sakaling ito na ang kanyang makaharap? Bago natin simulan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Some people believe that this dude belong in the Hall of Fame. I'm like, okay, I don't see it, but hey, I'm not the guy that's going to answer that question. Pero huwag pa rin nating isantabi ang kakayahan nitong pambato ng buhol. Mabilis, twitchy, athletic, at higit sa lahat, mayroon ring knockout power. Kapag ang dalawang explosive fighters ang magtatagisan, abay literal na Big Bang. And what a fast start para kay Magnifico. Can he even survive the round? 100% guaranteed na hindi aabot hanggang sukdulan. Meron at merong tatamaan. Oh, he's out! He's out! Holy display! Unbelievable! Unholy display of power! Tagumpay para kay Magsayo. Mula sa mga kalye ng Tagbilaran, may isang bata sa kalyeng nagbebenta ng sorbetes. Galing sa isang payak na pamilya at ang alab ni Magsayo sa boxing ay nagsimula ng maaga. Matindi ang determinasyon ng batang ito habang walang humpay ang pagpupursige sa trabaho. Isang musmos na nangarap at ito mismo ang nagdala sa kanya para pasukin ang isang boxing gym. Sa pagbabaka sakaling yan ang solusyon sa kahirapan. Nakitaan ng likas na talento tulad ng hand speed, raw power at fighting spirit na talagang kita ang dedikasyon sa kanyang mga mata. What's it gonna take from you to become, like Donaire and Pacquiao, not just a champion, but become one of the Filipino greats? What's that gonna take from you, Mark? Mula amateur at early days ng kanyang professional career ay exciting ang mga laban. Kalaunan ay lumaki ang fanbase niya hanggang nahirapan na silang makahanap ng katapat niya sa loob ng bansa. Pinadala sa ibang bansa at nagpasiklab ng ilang beses sa harap ng mga OFW habang pinabilib niya rin ang mga banyaga. Magsayo again with the left and again 3 lefts on the spin. The Indonesian rocked back momentarily, comes back with a left jab of his own. Now to the body goes the Indonesian. Mark Magsayo still comes forward, he won't be deterred. Nang pumirma sa MP Promotions ay ito ang naging biggest break niya para mas magkaroon ng quality opponents. Sa mga unang sabak sa US ay nagpakita ng galing at husay habang undefeated pa lamang sa mga panahong ito. Hanggang nabigyan ng isa pang break bilang undercard kay Pacquiao at hindi niya binigo ang lahat ng ekspektasyon. Not taking a lot of... Oh! Down he goes! What a shot! This fight is over! That's it. Wow! Upset ang hatid ng i-dethroned ang ilang taong kampyon na si Gary Russell Jr. Panay habol rin ito kay Tank Davis dati. Ngayon ay nasa matataas na rankings pa rin si Mark at unti-unting nangangalampag sa mga world champion dyan.
isa sa mga Pinoy boxer na inaasahang maging world champion muli sa hinaharap. He may not be the next Manny Pacquiao. Nobody is. Nobody will be. But if he can be the first Mark Magsayo, not bad din yun. Not bad din. Sa kabilang dako naman ay ang knockout superstar ng Baltimore, Gervonta Tank Davis. Bata pa lang ay nakitaan na ng talento. Napanood nyo ba to? 6 years old pa lamang si Tank dito. Kung paano niya ibato ang left straight niya ngayon ay halos identical lang sa kung paano niya gawin noong 6 years old pa lang. Hinasa ng Mayweather Gym dahil nakita nilang sobrang taas ng potensyal. Amateur pa lang, abay kinatatakutan dahil gulpi ang mga batang katunggali. Nakipag-sparring sa mas malalaki o kahit professional boxer ay kanyang papalagan. At nang maging pro sa iilang laban pa lang ay agad na notice ng buong mundo na ito'y superstar in the making. It's over. Outstanding. Winasak niya ang mga multi-division champion gaya nila Yuriorkis Gamboa at Leo Santa Cruz. Binasag niya rin ang kartada nila Mario Barrios, Rolando Romero, Frank Martin at Ryan Garcia. Nadidikit rin ang pangalan niya kay Naoya Inoue bilang potential mega fight sana. He's a big puncher. He was champion 112. Fuck Bam a puncher. He is good. Who's that? Inoue. Ngayong 30 years old na at nagpaparamdam na gustong magretiro, may tsansa kaya si Mark Magsayo dito kung sakaling siya ang retirement fight ni Tank. Kung sakaling maganap, ating ikumpara ang kartada ng dalawa. Walang dudang napaka-impresibo ng record ni Tank at sobrang taas ng knockout ratio. Sa height ay gahibla lang ang lamang at sa reach ay pantay lang. Halos magkasing edad lang din. Style clash between orthodox and southpaw. At identical lang din ang years of experience. Pareho silang naging professional boxer taong 2013. Kayo, ano sa palagay nyo? Kapag nag-cross ang landas nitong dalawang eksplosibo, didikit kaya ang ating pambato? O sadyang ibang level lang talaga si Tank Davis kumpara kay Magsayo? O baka naman ang kababayan natin ang dudungis sa kartada sapagkat si Tank ay parang wala ng gana. May ideya naman siguro ang karamihan kung paano gumalaw ang isang Sean Gibbons ngayon. Legit na big fight ito kung sakali sa pagitan ng dalawang eksplosibong boksingero na tiyak aabangan ng mga tao.